muli po kami po ang tayo po ang Walls of Salvation Christian Church na hindi po magsasawang maglingkod sa ating Panginoon at hindi po magsasawang ibahagi ang salita ng ating Panginoon linggo-linggo. Hallelujah! At ina-encourage ko po ang bawat isa na huwag po nating kalimutan na i-share po ang ating live video every Sunday. Nang sa yun po, mas marami pa po tayong mabahagian ng salita ng Panginoon. Hallelujah! At wag din po natin, mas maganda po na sama-sama po tayo dito sa church magpuri at sumamba sa ating Panginoon kaysa po sa live video lang po. Wag po tayong magsawa na suportahan ng ating church, mga kapatid. Hallelujah! Bago po tayo mag-start, pangungunahan po tayo ni Sister Crystal sa isang panalangin. Okay, may I ask everyone to please stand up as we pray. Let us put ourselves in the holy presence of God right now. Dear Heavenly Father, thank you for this afternoon, Lord. Thank you for bringing every single person in this room here safely so that we may come together again for this Sunday to come and praise your name, give glory to your name, as well as hear about your presence, O Lord. And right now, Lord, may I ask that you make the Holy Spirit move among us, that we may feel your presence for this afternoon, and that you touch each and every person who is here right now, and even keep the people who are still on their way here safely. Please, Lord, bring them to church safely so that they may also be able to feel your presence for this day. And thank you, oh God. And as before we start today's service, we will be lifting up our voices to you, giving you praise and glory. And all these things we ask and pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah! Praise you, Jesus! Alam mo po, ready na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya naman po sama-sama po natin siyang papurihan ngayong hapon. Hallelujah! Praise your name, Lord. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig
dakila, Panginoon. Tunay nga tapat ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. We praise your name, Lord Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
alinlahi, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, Ikaw ang patuloy namin sinasambat, pinapasalamatan. Lord, dahil alam po namin meron po kaming panghahawakan sa inyo, Panginoon. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po muli sa ating Panginoon. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po natin. Tayo po yung magbatian. Babae sa babae, mag-aakapan. At babae sa lalaki, magkamayan. Hallelujah. Magsipak po tayo. Batiin po natin ang bawat isa. Hallelujah. Aking namastan ang kalawakan, hindi mo maunawaan. Aling dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, makakaupo na po tayo. Okay, blessed Sunday po to everyone. Okay, we want to thank God na isa na naman po pagkakataon that we can come here to hear from the Word and be blessed. Today po, si Pastor Rainer po, ay meron po kasi Bishop, for your information, dito po si Bishop Del Valle, yung ating Bishop po from Mount Moriah. Anniversary po ngayon ng Mount Moriah Church sa Malolos, Bulacan. So, as usual po, pag mayroong mga anniversary, suportado po yan na ibang churches ng Mount Moriah. So, nandun po yung ating mga leaders sa Mount Moriah ngayon. Ito, as I speak right now. Pero of course, syempre, hindi po tayo pababayaan. Meron po tayong guest speaker for today. Isa po sa malapit sa aming puso. Isa po siya kapatiran, kapatid, kapamilya. Okay po, isa po siya sa from Mount Moriah po siya, isa sa mga pioneer leaders po for 23 years sa Mount Moriah. Isa rin po siyang board of leader po sa Mount Moriah. So hindi ko na po patatagalin. May call po in our midst si Sister Fez Cesar. Thank you po, Doktora. Maraming salamat po at maganda at pagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. Palakpakan muna nga natin ang ating Panginoon. Kanina habang thank you worship team, salamat sa napakagandang pagsamba natin sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. At habang
Magpe-praise and worship po tayo. Nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon. At hindi ko po mapigilan yung pagluha ko. Luha ng kagalakan. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na mabuti, isang Diyos na tapat, at isang Diyos na buhay. Isang Diyos na maaasahan. Hallelujah! Hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na maaasahan. Amen. Kaya ngayong hapon, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pong ating mahal na pastor, masyado po akong nagugulat dito eh. In 2 days, hindi ko po alam na isasama siya ni Bishop sa Bulacan. Tumatawag po siya sa akin, hindi ko po nasasagot. Kasi kinakabahan na ako, alam ko meron na naman siyang ipagagawa sa akin. Kasi every time po na yan ay tumatawag sa akin, may ipinagagawa. So kinakabahan na ako. Ay kung mukhang may ipapagawa na naman si Pastor, sabi kong ganun. Eh di nung pagtawag niya, hindi ko sinasagot kasi alam ko na, kinakabahan na ako. Pagtawag niya uli, siguro hindi lang 5 beses tumawag, sinagot ko na. Kasi ba sabihin ng pastor, bakit ba ito si Ate Pe hindi sumasagot? Sinagot ko na po. Eko, pastor, bakit po kayo tumatawag? Ate Pe, sabi niya ganyan, pwede po bang kayo po ang mag-speak sa Walls of Salvation sa Sunday, Huwebes po yun. Huwebes tumawag. Eko, pastor, bakit po ako? Iba na lang. Ayoko, gusto ko kayo. Sayang ganyan. Wala naman kayong binibigay na topic, wala naman kayong binibigay na lesson. Agad-agad, pinorward. Agad-agad, pinorward yung topic, yung lesson. Sabi ko, sige na nga, pastor. Ay, kung ganon. Minsan, pagka siya na ang nagsalita, hindi ka makakatanggi. Kahit gusto mong tumanggi, hindi pwede. Hindi pwede, Ate Pe. Ikaw. Tapos kahapon, habang nag-uusap po kami sa Don Watts, sabi Pastora Ana, Ate Pe, sama ka sa amin sa Bulacan. Sabi niya ganon. Ako mag-i-speak sa Walls of Salvation. Sabi kong gano'n kay Pastora Ana. Sabihin mo kay Pastor, humanap ng iba. At isasama ka namin sa Bulacan. O Pastor, narinig mo yung sinabi ni Pastora Ana. Humanap ka daw ng ibang magsasalita. Ay, hindi po pwede, Pastora Ana. Sabi nga, hindi po pwedeng isama si Ate Pe. O, hindi daw pwede. Sabi kong gano'n. O, di sige, hindi pwede. Hindi na po ako sumama. At kaya ako nandito ngayon. Kaya di nung habang pong kami ay... Nung sinend niya na po sa akin yung medyo kwento lang ng konti. Nung sinend na po niya sa akin yung Ate Pe, eto na po lesson, eto na po ang topic, gawan niyo na ng outline. Tapos bigyan niyo ako ng para gagawang kita ng PowerPoint. Pastor, hindi ako marunong gumawa niyan. Sabi ko, ako'y lumang Kristiyano, hindi ako makabagong Kristiyano. Kaya wala akong alam sa mga PowerPoint na yan. Sabi ko ganyan. Sabi ko, wag mo na akong hingan yan. In 2 days po, ako po kadalasan, pag gumagawa po ako ng sermon outline, pag ako po ay nag-i-speak sa Bacoor, 2 weeks ko po itong pinag-aaralan hanggang sa makuha ko at makita ko yung revelasyon ng Panginoon. Pero dito po, in 2 days, na binigyan ako ni Pastor ng ganitong assignment, salamat sa Panginoon, tinulungan ako ng Panginoon. Eko, Lord, hindi ko to magagawa ng ura-urada lang. Sabi kong ganyan, kailangan ko ang tulong mo. Sabi kong ganyan. At alam niyo po, habang ako ay nag-aaral, gumagawa ako ng outline, in 2 days, salamat po sa Panginoon, tinulungan niya ako. Kaya mabuti ang Diyos. Basta sumunod lang po tayo sa Panginoon, bahala po siya. Amen. Bahala si Lord. Hindi po ako kasing galing ni Pastor, ha? Hindi po ako marunong mag-acronym. Wala akong acronym. Kasi nga hindi ako makabagong Kristiyano, makalumang Kristiyano po ako. Kaya ngayong umaga po, hapon na pala. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo at oportunidad na ibinigay niya sa akin muli para makapag-share po dito. Hindi ko po matandaan kung anong month ako o kailan pa ako na huling nagsalita po dito. Ngayon lang po uli na ulit. So salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na ibinigay niya sa akin upang makapagbahaging muli ng salita ng Diyos sa inyo pong lahat.
Welcome po ba ako? Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Okay, ngayon pong hapon ay patuloy po tayo sa ating pag-aaralan. Ang ating pong tema, kung natatandaan nyo, for the whole year is contending for the faith. At ngayon pong nasa third quarter na tayo ng taon. Yung unang quarter, ang ating pinag-aralan is understanding the truth. Pangalawa ay reminding the truth. Ngayon naman, guarding the truth sa third quarter. So, 2 quarter na lang tayo. Pasko na naman. Diba? Merry Christmas! Diba? Ilang buwan na lang. Pasko na naman. Magki-Christmas party na naman tayo. Amen. So, meron na naman tayong tanggapan dito ng regalo. Diba? Pag Pasko, maraming regalo eh. So, praise the Lord. Nakakatuwa ang Panginoon. Kaya ngayon pong hapon ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sabi po ng third quarter is guarding the truth. At ang pinakatema po for this whole of July is holding the line. No? Kanina po, ang ganda po ng pinagawa ni Bishop dun sa aming church, Muraya. Meron pong tali, talagang tinalian lahat. Pinaikot yung mga tali, nakahawak po lahat yung mga congregation doon sa tali. Doon sa dulo, palibasa andun kami, hindi na kami nakaabot sa tali. Pero yung lahat po ng nakaupo, siguro nasa 200 plus po kami, nakahawak po talaga sa tali. So dito makikita natin, kailangan nating manghawak o humawak ng matibay sa Panginoon para hindi tayo makabitaw. Hallelujah! Maaring meron ng gustong bumitaw. Maaring meron ng gustong sumuko. Pero patuloy lang tayong humawak sa Panginoon para hindi tayo makabitaw. So ngayong hapon, tungo po tayo sa ating aaralin. Sabi dito sa topic is stand committed. Hallelujah. Nung tinitingnan ko po ang salitang committed, sabi dito, a committed person is loyal, dedicated, and willing to give your time and energy to something that you believe in. So bilang mga Kristiyano, eto pala tayo bilang mga committed na tao sa Panginoon. Sabi dito, loyal, tapat, dedicated, yung dedikasyon natin sa Panginoon, at yung willing tayo, handa tayong ibigay yung oras. Handa tayong ibigay yung lakas na meron tayong kaloob ng Diyos para sa ating sinasampalatayanan. Walang iba kundi si Kristo na ating sinasampalatayanan. Amen. Ngayon may tanong ako dito. Paano natin mapananatili ang ating katapatan at dedikasyon sa ating Panginoon, Diyos bilang mga Kristiyano? Paano raw tayo makapananatili dito? Na patuloy na manghawakan, patuloy na tayuan ang ating tinatayuang pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating teksto sa ating pong pag-aaralan. Hebrews chapter 10, verse 22 to 25. Paki nga Diyos, na Hebrews chapter 10, verse 22 up to 25. Okay, sabay-sabay po nating basahin ang ating teksto ngayong hapon. Sa akin po Tagalog, sa inyo po English. Okay lang ba yun? Ako magbabasa sa Tagalog ko ha, kayo magbasa sa English. Okay, sige, basahin nyo English, ako magbabasa sa Tagalog ko. Okay, sige, lahat po tayo bumasa. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ng Diyos ang ating puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din natin, gisingin, pukawin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan sa halip.
palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw, pagbabalik ng Panginoon. Tayo pong tumungong lahat at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, aming Ama, ngayong hapon, nagpapasalamat po kami muli dahil idinako niyo po ang bawat isa sa lugar na ito upang kami ay sama-samang sumamba, umawit, magpuri Panginoon at higit sa lahat mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na ngayon po ay narito, Panginoon. Hayaan po ninyo, Ama, na sa aming pong pagsasama-samang ito ay ikaw ang aming maitaas sa aming kalagitnaan at ibaba po ninyo ang iyong abang lingkod sa iyong paanan at maging ang aming mga puso, Panginoon, ay sihasatin po ninyo, Panginoon, at linisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, Panginoon, upang ito hindi maging hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, ihanda niyo ang aming mga puso, handa niyo ang aming mga tenga, Panginoon, at kami matutong makinig sa iyong sasabihin sa hapong ito, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ngayong hapon, Panginoon, we acknowledge your presence. Thank you, Holy Spirit. Be with us. You are in our midst, Lord God. Hallelujah. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at ang abang lingkod na ito, Lord God, ay ibaba po ninyo sa iyong paanan at ikaw lamang ang mataas at matanyag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na pagsamba, pagpupurit pa sa salamat sa tanging pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, God bless you po sa bawat isa. Makakaupo na po tayong lahat. Okay. So ngayon pong hapon, tutungo po tayo sa ating pag-aaral. Sinabi ko po sa inyo kanina, hindi po ako kasing galing ni Pastor. Hindi po ako kasing talino at karunong ni Pastor, no po? Kaya kayo po ay magpapaumanhin sa akin. Ngayong hapon, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sabi ko po kanina, paano nga ba natin mapananatili o pananatilihin ang ating katapatan at dedikasyon sa ating Panginoon bilang mga anak ng Diyos? Paano nga ba tayo makapananatili sa ating dedikasyon? Nakita ko kayo, masyado kayong dedicated o ang dedikasyon nyo sa Panginoon kaya kayo narito. At ipag-pray po natin, dapat mapuno yung mga upuan na yan in Jesus' name. Huwag po tayong pumayag na tayo-tayo lang. Kailangan po madagdagan tayo. Pero sino gagawa nun? Si pastor lang ba? Hindi, siyempre. Lahat tayo. No? May bahagi po tayo para mapuno yung mga upuan na yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama ka doon sa pagpupuno ng mga upuan na yan. Hindi si pastor lang. Hindi mga leaders lang. Bawat isa sa atin, kasama sa pagpupuno ng mga upuan na yan. Hallelujah. Now, ngayon, paano natin pananatiliin yung ating katapatan? Yung ating dedikasyon para sa Panginoon. Number 1, sabi po dito, sa verse na ating pinag-uusapan, sa verse 22, kahit lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya, lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Dito makikita po natin, sabi dito ay matibay na pananampalataya. So sa pamamagitan, number 1, makikita natin dito, para mapanatili natin yung ating katapatan at yung ating dedikasyon sa Panginoon sa paglilingkod, kailangan natin yung sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ito po yung number 1 na dapat nating gawin para makapanatili tayong naglilingkod ng tapat, naglilingkod na masigla ang ating dedikasyon sa Panginoon. Kinakailangan natin alam mo kung sino ang sinasampalatayanan mo. Amen. Kasi mahirap manampalataya sa hindi mo naman kilala kung sino yung sinasampalatayanan mo. Mahirap maglingkod sa hindi mo kilala kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kaya't kailangan
Sa ating pagpapatuloy, sa ating dedikasyon, dapat kilala mo kung sino ang sinasampalatayanan mo. Kaya dito makikita natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, makapananatili tayong nagtatapat, naglilingkod sa Panginoon. Sige nga, sa isang tao, pag hindi mo kilala, paglilingkuran mo ba yan? Siyempre hindi ko naman kilala yan. Sino ba yan? Pero dahil kilala mo, yung taong ito, bawa ito kilala ko, gagawin mo lahat kung paano mo siya paglilingkuran. At sa ating pananampalataya sa Diyos, kinakailangan merong tayong pusong tapat sa paglilingkod. Kaya dito makikita natin, sabi sa verse 22a, sabi dyan, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, dapat po tapat ang ating puso. Pwede tayong maging masipag sa gawain ng Panginoon, pero yung puso natin, malayo sa Diyos. Maaaring masipag ka dito sa church, pero kumusta ang puso mo? Kasi madali lang namang gumawa eh. Pero ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung ang puso ba natin ay tapat sa ating ginagawa. Maaring ginagawa mo lang yan dahil para maging bahagi ka sa ginagawa nila. Pero kumusta naman ang puso natin sa ginagawa natin? May katapatan ba dyan? O gaya-gaya ka lang? Dapat sa ating pananampalataya, meron tayong pusong tapat. Number 2, dapat sa ating pananampalataya, meron tayong matibay na pananampalataya. Minsan, ang daling manampalataya kapag maganda ang sitwasyon. Tama, mali. Pag maganda ang kalakaran sa buhay, wow, ang pananampalataya, ang taas. Pero pag dumating ang pagsubok, bagsak ang faith. Ayaw ng manampalataya. Kasi meron akong pinagdadaanan, parang ayoko na, suko na ako. Nasaan yung faith mo sa Panginoon? Minsan, ganun tayo. Pagka maganda ang sitwasyon, wow, ang taas ng faith. Talaga naman, ang taas ng pananampalataya. Pero pag dumating ang panahon na meron ka ng pinagdadaanan sa buhay, may pagsubok ka na, ayoko na, suko na ako. Gusto ko nang give up, bababa na ako sa leadership. Kasi meron kang pinagdadaanan. Nakalimutan mo yung iyong pananampalataya na dapat lalong tumitibay, tumatatag ang ating pananampalataya sa panahon ng meron tayong pinagdadaanan. Hallelujah! Sa kabila ng meron tayong pinagdadaanan, dapat lalong tumitibay. Dapat lalong tumatatag. Alin? Yung ating pananampalataya. Kaya sa ating buhay bilang mga Kristiyano, may mga paraan po kung paano tayo makapananatili sa paglilingkod sa Panginoon. Then number 3, sabi dito, dapat meron tayong malinis na puso. Iba po yung tapat na puso, iba rin yung malinis na puso. Dito sabi dito, dapat meron tayong malinis na puso. Sabi sa verse 22c, malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso. God, sabi ni Haring David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Maging si Haring David, ganito ang panalangin, na Lord, created me a clean heart. Created me a clean heart. Bakit kaya ganun ang panalangin ni David? Kasi meron po siyang mga nagawang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Pero natuto siyang lumuhod na nalangin sa Panginoon at sabi niya, Panginoong Diyos, likhaan mo ako ng malinis na puso. Ang malinis na puso, kita ng Diyos, laman ng ating puso.
hindi maitatago sa Panginoon. Lahat ng meron dyan, alam ng Lord. Nasisiyasat ng Diyos kung malinis ba yan o hindi. Kaya sa ating buhay bilang mananampalataya, kailangan natin araw-araw nagpapalinis ng puso sa Panginoon. Kasi araw-araw nakakagawa tayo ng kamalian. Araw-araw nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang tanging nais lang ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng tawad at magpalinis ng puso, katulad ni Haring David. Hallelujah! Kaya dito makikita natin, no? Ang malinis na puso, lahat ng laman ng ating puso, alam ng Diyos. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Walang-wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Lahat alam niya kung ano ang meron sa pusong ito. Madali lang magkunwari, di ba? Madali lang magkunwari. Sarap ng tao madaling magkunwari. Pero sa Diyos, hindi tayo pwedeng magkunwari. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa Panginoon. Bakit? Nasisiyasat niya ang laman ng ating mga puso. Kaya ang sabi ni Haring David, likhaan mo ako, O Diyos, ng malinis na puso. Nawa ito yung ating maging mga panalangin. Amen. Nawa ito yung ating mga maging panalangin araw-araw. Nalinisin, likhaan tayo ng Diyos ng malinis na puso. Dahil wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Yun po yung una, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Yun yung una kung paano tayo makapananatili na nagtatapat at yung dedikasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon. Then number 2, para tayo makapagpatuloy, makapanatiling, naglilingkod ng tapat at yung ating dedikasyon sa Panginoon. Number 2, sa pamamagitan ng ating pag-asa sa Diyos. Sino dito umaasa sa Diyos? Pag sa Diyos tayo umasa, hindi tayo mabibigo. Sa tao, pag umasa ka, mabibigo ka. Kaya yung ating pag-asa dapat sa Diyos lang. Hindi dyan sa katabi mo. Kasi bibiguin ka lang yan. Totoo po ba yun? Totoo yun. Pag sa Diyos tayo umasa, hindi tayo mabibigo. Pero pag sa tao tayo umasa, naku, bigong-bigo ka dyan. Hindi tayo dapat umasa sa katabi mo. Maging kay kumari, hindi tayo dapat umasa. Sa Diyos lang tayo umasa. Ano sabi dito sa verse 23? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. O saan daw tayo magpapakatatag? Sa ating pag-asa. Kanino ba tayo maasa? Sa Diyos. Kaya sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Huwag tayo po tayong magduda sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng ating pag-asa. Huwag po tayong magduda, huwag tayong mag-alinlangan. Ano makagawa ba ito ni Lord? Kaya ba nito gawin ito sa akin? Yes! Walang mahirap sa Panginoon. Hallelujah! Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay nawawala ng pag-asa, lagi nating tandaan na ang ating pag-asa dapat nasa Panginoon. Hindi sa katabi mo. Hindi sa kumari ko. At hindi dyan sa asawa mo. Sa Diyos lamang tayo aasa. Hallelujah. Bakit? Bakit sa Diyos lang tayo dapat umasa? Sabi niya, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Tingnan niyo po. Maaasahan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga ini-encourage tayo na magpakatatag kayo sa ating pag-asa. Magpakatibay kayo sa ating pag-asa. At ang pag-asang ito sa Diyos lamang natin masusumpungan. Sa Diyos lang tayo umasa, mga kapatid. Huwag sa tao. Kasi pag sa tao, ulitin ko, mabibigo tayo. Hallelujah. Ngayon, ano dapat natin gawin para tayo ay patuloy na magpakatatag? Sabi dito, number 1, patatagin natin ang ating pag-asa sa Diyos.
Sa Diyos natin pagtibayin. Sa Diyos natin patatagin yung ating pag-asa. Kasi sabi dito, ang nangako sa atin ay maaasahan. Maaasahan po natin ang Diyos. Kaya yung ating pag-asa sa Diyos natin ilagak. Sa mundong ginagalawan natin, kung titingnan po natin, parang nakakawala ng pag-asa. Sa mga balitang naririnig natin, di ba? Lalo na sa ating politics. Lalo na sa mga nangyayari ngayon, mga impeachment na yan, yung kung ano-ano. Parang nakakawala naman ng pag-asa. Pag pinakinggan nyo po at tiningnan nyo ang paligid natin, parang nakakapanghinana. Parang nakakawala na ng pag-asa. Pero pag tumingin ka sa Diyos, ng Diyos ng pag-asa, lalakas ka. Alam mo, pag tiningnan natin ang paligid, nakakapanghina. Nakakapanglambot na. Lalo na pag narinig mo ang mga balita, parang pinanghihinaan ka na rin ng loob. Kaya minsan ako, ayoko makinig ng balita eh. Pero pag sa Diyos tayo tumingin, at sa Diyos tayo nakinig, wow, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Kaya dito, anong gagawin natin? Patatagin natin yung ating pag-asa. Kanino? Sa Diyos. Hindi dyan sa katabi mo. Kasi dyan, mabibigo ka lang. Dyan, mabibigo ka lang dyan sa mga katabi natin. Kaya sa Diyos tayo umasa. Then pangalawa, sabi dito ay, panghawakan ang pangako ng Diyos. Sabi sa verse 23a, di pala, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Kaya alam niyo po, anumang pangako ng Diyos ang pinanghahawakan ninyo ngayon, panghawakan niyo yan dahil hindi pwedeng hindi yan matutupad. Hindi pwedeng hindi yan pangyayarihin ng Diyos. Bakit? Tapat ang nangako sa atin. Ang sabi niya, ang nangako sa atin ay maaasahan. Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos na pinanghahawakan mo ngayon, panghawakan mo yan dahil yan ay tutuparin ng Diyos. Hindi pwedeng hindi niya yan tutuparin. Bakit? Pangako niya yan eh. At ang Diyos ay hindi sinungaling na Diyos. Para hindi niya tuparin yung kanyang mga ipinangako. Alam niyo ba, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang buong daigdig at maging ikaw at ako, ginawa ng Diyos. Pero isang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Palagay niyo, ano yun? Ang magsinungaling. At ang hindi tuparin ang kanyang pangako. Hindi niya po yun kayang gawin. Kasi lahat ng pangako ng Diyos, tutuparin niya. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwede. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya dito makikita natin, kapag sa Diyos tayo umasa, na siyang nangako sa atin, maaasahan natin anuman ang ating mga pinanghahawakang salita ng Diyos. Sige po, magtanong nga ako. Anong pangako ng Diyos ang pinanghahawakan mo? Na pinanghahawakan mo ngayon. Ngayon, meron kang salita ng Diyos dyan sa puso mo na pinanghahawakan mo. Sample, halimbawa ako, ang pinanghahawakan kong salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na pinanghahawakan ko ito, delight yourself in the Lord. 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you all the desires of your heart. Pinanghahawakan ko to. Kaya darating ang araw, lahat ng dinidesire ng puso ko, tutuparin ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong salita ng Diyos ang pinanghahawakan mo? Diba? Importante po yun, na meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Bakit? Para pag dumating ang mga pagsubok sa buhay natin, meron ka kaagad panangga na salita ng Diyos na naniniwala ka, sinasampalatayanan mo na yung pangakong yun ng Diyos, tutuparin niya. Hallelujah. Yun yung pangako ng Diyos eh.
natutuparin ko anuman ang aking ipinangako. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, manampalataya tayo at umasa sa Panginoon na anumang ipinangako niya, hindi pwedeng hindi niya tutuparin. Amen? Ang kinilang po natin, ang bawat salita ng Diyos na ating pinanghahawakan, pag ito'y pinanghawakan yung matibay, hindi pwedeng hindi mangyari. Nung ako po ay dalaga pa, ito talaga yung life verse ko, ito talaga yung gustong-gusto ko. Nung ako po ay dalaga pa, ang talagang gusto ko pong mapangasawa ay pastor. Kasi nakita ko po yung pastor ko, masyado akong natuwa at nagandahan sa pagiging buhay ng mag-asawang pastor. Ay ko, Lord, parang ang desire ng puso ko. Sabi ko, parang gusto kong magkaroon ng ganitong pamilya na sama-samang naglilingkod sa Panginoon, magandang samahan. Kasi nga, mag-asawa, pamilya ng pastor. Yun yung desire ko. At siguro mga 10 years bago ako tinugunan ako ng Panginoon. Pero hindi pastor. Hindi po, pastor, ang binigay sa akin ni Lord. Pero alam niyo kung ano naman binigay sa akin. Anak ko sa pananampalataya. Ako ang nanay niya. Diba? Ako ang nanay niya. Saan? Sa pananampalataya. Ako yung mother niya sa faith. Ipinanganak ko siya sa pananampalataya. Yun ang binigay sa akin ni Lord na aking napangasawa. Pero yung desire ko noon, pastor. Kaya lang ngayon, nasa admin siya. Tapos, DOT secretary. Yun ang binigay sa akin ni Lord. Pero ang mahalaga, magkasama kaming naglilingkod sa Panginoon. Diba? Napakasarap maglingkod ng sama-sama sa Panginoon. Kaya natutuwa po ako sa bawat pamilya ngayon na magkakasama po kayong naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, encourage po natin yung iba nating kapatid na isama ang mga pamilya sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Josue. Sabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. At napakasarap pong pagmasdan na ang bawat pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya ito po, napakaganda. Sabi ni Haring David dito, sa Diyos tayo umasa at siya ay gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Maging si Haring David, ang sabi ni Haring David, sa Diyos ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Si Haring David yun, ha? Pero ano ang sabi niya? Tanging sa Diyos ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Hari yun. Pero sa Diyos umaasa. Hindi siya umaasa sa kanyang sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo, may mga time po pinanghihinaan tayo. Amen. Pero kapag sa Diyos tayo umasa, muling ibabalik ng Diyos yung lakas na nawala sa iyo. Alam niyo po, habang ginagawa ko po itong mensaheng ito, ako po ang kinakausap ng Panginoon. Dumating po ako sa point, wala po nitong nakakaalam, dito ko lang po ito sasabihin na tayo lang ang nakakarinig. Secret ito, huwag kayong maingay. Hindi ko po ito, wala pong nakakaalam. Ako lang po ang huwag kayong maingay. Ako lang po ang nakakaalam sa sarili ko lang. Maging yung aking asawa, hindi alam. Hindi ko sinasabi. Ako at si Lord lang ang nakakaalam. Kahit si pastor hindi alam. Hindi ko din sinasabi. Kasi kakausapin ako nun eh. Dito ko lang po i-confess. Huwag niyo din sasabihin, Dok, ha? Dumating na po ako sa point, nito lang, month of June. Dumating na po ako sa point na sabi ko, parang gusto ko nang bumaba sa leadership. Naisip ko na po yun. Parang hinang-hina yung aking kalooban ba? Parang nakakadama na ako ng parang nanghihina ako, spiritually. Hindi po halata. Yan yung mga aking disipulo na yun, hindi po nila halata na pinanghihinaan na pala ako.
Kasi nakikita pa rin nila, tuloy ang gawain, tuloy ang lifeline, tuloy ang pagsamba, tuloy ang prayer meeting, lahat tuloy. Kaya hindi po ako mahahalatang meron na akong pinagdadaanan sa loob. Pinanghihinaan ako ng loob. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos, kaya umiiyak po ako kanina. Kasi siguro kung hindi ni-restore ni Lord yung aking lakas, yung aking sigla, baka wala po ako ngayon dito. Dahil dumating po yung point na talagang sabi ko parang gusto ko na yatang sumuko. Pero alam niyo po, gumamit ang Diyos ng paraan. Nung kami po ay nagtitisom for 4 days, tisom po kami, tisom. At yung pong aming vision ng church ay ito. Strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ. Passionate in sharing the gospel, becoming a role model to the family, to the society, to the rest of the world for the praise and glory of God. Ito na po. Nung ito po ay aming pinag-aaralan, di po ako nakakatulog. Bumabalik sa isip ko yung aming pinag-aaralan at nag-i-evaluate po ako. Sabi ko, Lord, strong pa ba ako? Eto nga ang nararamdaman ko eh. Parang nanghihina ako. Paano ako magiging strong? Faithful pa ba ako? Evaluation, nag-evaluate po lang ako. Passionate pa ba akong mag-share ng Word of God? Tayo. Naging role model pa ba ako? Sa paligid, dito sa mga kasama ko, nagiging role model pa ba ako dito? Sa society na ginagalawan ko? Sabi ko, Lord, kung hindi na ako nagiging role model, kunin niyo na lang ako. Bakit ko sinabi yon? Para hindi na ako magkasala. Pero alam niyo po, kinorek ako ng Diyos. Gumamit siya ng mga paraan para muli akong pasiglahin. Palakasin muli ako, ni-revive, ni-restore yung lakas. At isa po itong paraan na ito. Ginamit si pastor na pag-preachin ako ngayon, kaya sabi ko talagang mahal ako ng Diyos. Ayaw niya akong hayaang tuluyang panghinaan ng loob. Kaya pala, tawag ng tawag. Sabi ko, bakit ba si pastor tawag ng tawag? Eto nga ang damdamin ko, pinanghihinaan niya. Pati nga po yung schedule ko sa aming chapel service, pastor, wag niyo po muna akong i-schedule dyan. Ate Pe, bakit? Kailangan kita doon. Basta. Hindi ko po sinasabi. Ay kung bakit tawag ng tawag? Yung pala, gagamitin ni Lord para makatayo akong muli. O, hindi ba mabuti ang Diyos? Mabuti po ang Diyos. Hindi niya po tayo hahayaan na sa panghihina mong yan tuluyang kang bumagsak. Muli kanyang itatayo at iaangat. Hallelujah. Kaya once na tayo po ay nakaramdam ng panghihina, tandaan mo may gagamitin si Lord para muli kang palakasin. At itong mahal kong pastor, ginamit ni Lord. Kaya po ako ngayon, nandito sa inyong harapan. Pinalalakas ako mismo sa sarili ko nung ginagawa ko po ang outline na ito. Hallelujah. Sabi pa dito sa Romans 15 verse 13, sabi diyan, nasa pag-asa pa po tayo, sa panghawakan ng pangako ng Diyos dahil tapat ang nangako sa atin at maaasahan. Then sa Romans chapter 15 verse 13, sabi niya, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang mangyayari sa atin. Kapag tayo po ay puspos ng pag-asang mula sa Diyos, ang sabi dito ay buong kagalakan. Yung kagalakang nagmumula sa Diyos, hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Sa Diyos lamang natin masusumpungan ang tunay na kagalakan. Hallelujah! Sinong nagagalak ngayon? Yes! Palakpakan mo nga ang Panginoon kung nagagalak ka.
Dahil yung pag-asang mula sa Diyos ang ibinibigay niya sa atin, buong kagalakan. Hindi kalahating kagalakan, hindi. Buo, sabi niya, buong kagalakan. Yun yung kagalakang nagmumula sa Diyos, na sa kabila meron kang pinagdadaanan, may kagalakan ka pa rin sa puso mo. Pangalawa, kapayapaan. Kapag tayo pala ay puspos ng pag-asang mula sa Panginoon, may kapayapaan. Sabihin mo nga sa katabi mo, payapa ka ba? Uy, magsalita kayo. Payapa ba tayo? Minsan, pag tayo po ay merong pinagdadaanan, parang ang gulo ng mundo. Parang walang kapayapaan. Pero sabi dito, pag tayo ay puspos ng pag-asang mula sa Diyos, may kapayapaan. Kapayapaang hindi din kayang ibigay ng sanlibutan, tanging sa Diyos lamang. Na kahit meron kang pinagdadaanan, payapa ka pa rin. Kahit nagkakagulo na dyan sa paligid mo, ay payapang-payapa ka pa rin. Hallelujah. Kaya alam niyo po, eto yung maganda. Kapag ang ating pag-asa inilagak natin sa Diyos, mararanasan mo ang buong kagalakan, ang buong kapayapaan at pasasaganain ng Diyos ang puso mo ng kagalakan, ng kapayapaan at pag-asang buhay na buhay. Bakit? Dahil ang Diyos na nangako ay buhay. Kaya buhay ang pag-asang ating inaasahan. Kaya kinakailangan nating maintindihan at maunawaan na yung pag-asang meron sa Panginoon, pag-asa natin. Pag-asa natin. Yun po yung mga bagay na dapat nating intindihin at maunawaan sa Panginoon. So pangatlo na tayo. Kanina, paano natin pananatiliin yung ating katapatan, yung ating dedikasyon sa Panginoon, sa paglilingkod. Paano natin to mapananatili? Number 1, kanina sabi ko, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pag-asa sa Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon. Kung hindi kaya ako sumunod kay Pastor ngayon, paano kaya? Nasaan kaya ako ngayon? Nandun sa bahay, nakatunganga. Sabi ko kahapon, Pastor, sinasama ako ni Pastora Ana, hindi pwede, Ate Pe, hindi pwede. Kuha ka na lang ng ibang tagapagsalita. Hindi nga pwede, Ate Pe, ikaw nga. Sige na nga, ako na nga, Pastora Ana, ayaw akong pasamahin ni Pastor. O sige na nga, huwag ka na nga sumama. So, nagkasundo, ayaw nila akong pasamahin. Kaya salamat po sa bayan, yung pala may gagawin ng Diyos. Kasi ako mismo pinalalakas niya ngayon. Hallelujah. Akong nakararanas ng panghihina ngayon, ako ang pinalalakas. Kaya sabi ko, itong ginawa kong mensaheng ito para sa akin. Tanggap niyo ba din sa inyo? Kasi parang sa akin lang eh. Pero tanggap niyo po ba ang mensaheng ito ng Panginoon? Maaring hindi lang sa akin, maaring sa inyo din. No? Ayan, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Sa verse 25, sabi po dyan, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw o ang pagbabalik ng Panginoon. Pag sinabi po bang huwag, ito po ba ay pautos? Utos, di ba? Katulad sa anak. Tayong mga magulang, mahilig tayong magsabi sa anak na, anak, huwag kang dumaan dyan. Kasi may aso dyan. Pag dyan ka dumaan, baka makagat ka. Anak, dito ka dumaan. Sabi mo, huwag kang dumaan dyan. Ibig sabihin, inuutusan natin sila na huwag dadaan dyan. O anak, huwag kang kakain ng chocolate. Kasi pag kumain ka ng chocolate, masisira ang ngipin mo. Kaya huwag kang kain ng chocolate.
Pag sinunod ba to ng mga anak natin, sino magbibenepisyo? Mga anak, di ba? Hindi masisira ang ngipin nila. Hindi mabubulok ngipin nila. Gaganda pa ang ngipin. Kaya sa pagsunod sa utos ng Panginoon, may benepisyo po tayong tatanggapin. Gusto niyo yon? Gusto niyo yung benepisyo na yon? Okay, tuloy tayo. Tuloy po tayo para matanggap natin yung benepisyo. Hallelujah. Sabi diyan, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Dito sa ating iglesia, dito sa church, may mga pagtitipon tayong ginagawa. Katulad nito ngayon, Sunday service. Pagtitipon po ito na dapat hindi natin kinakaligtaan. Pero nasan po yung iba? Bakit ang daming bakante? Ay ang sabi ng Panginoon, ang author ng Hebrew, sabi niya, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. So inuutusan tayo ng author na huwag nating kaligtaan, huwag nating pabayaan, huwag nating kalimutan ang alin, ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya nito. Kaya mapalad po kayo na narito kayo ngayon sa Sunday service. Ano-ano ba ang pagtitipon na meron sa atin? Makikita natin dito, sabi dito, ang mga pagtitipon na meron tayo sa ating iglesia, number 1, Sunday service. Eto, katulad nito, Sunday service. Dapat hindi natin ito kinakaligtaan. Minsan nga lang, isang beses nga lang sa isang linggo, a-absent ka pa. Sabi ng author, huwag kaligtaan. So, ibig sabihin, inuutusan tayo na huwag nating pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon na kagaya nito. Ano pa ang pagtitipon na meron sa church? Yung Friday prayer meeting nyo. Kamusta naman? Ilan ang dumadalo? Naku, ito naman si Sister Pen, nakakaano, pati ba naman yan, uungkat-ungkatin pa. Huwag po kayo magagalit, ha? Sa Friday prayer meeting, sa amin po, ang prayer meeting namin is Wednesday. Wednesday prayer meeting po ang aming prayer meeting. Pwedeng Bible study. Lifeline. May gumagawa ba dito sa atin ito? Mayroon ba kayong mga Bible study? Meron ba kayong mga lifeline? Ito pong mga kasama kong to, mga lifeline member ko po yan. Nakagabi po, nag-iyakan yung mga yan. Di ko alam ba't sila nag-iyakan. Sabi ko, nakakaiyak ba mukha ko? Ba't nag-iiyakan tong mga ito? Sabi ko, nakakaiyak ba yung itsura ko? Ba't nag-iiyakan po sila habang nagsasalita ako? Yung isa punas ng punas. Sabi ko, nakakaiyak ba yung mukha ko? Kasi nag-iiyakan sila habang nagsasalita ako. Kaya sabi ko, nakakaiyak ba ang itsura ko? So, yung po, no, nakakatuwa. Ay, huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng Bible study. Gaya ng lifeline. Kaya ito pong mga ito, nakukulitan na po sa akin. Kasi talagang lagi ko silang nire-remind, may lifeline tayo mamaya, 6:00 ng hapon, kila Ate Letty. Hindi ko po pinagsasawa ang kulitin tong mga ito. Kasi para po sa kanila yun eh. Di naman para sa akin. Sino ba natututo? Sino ba ang lumalago spiritual? Sino ba ang nagiging intimate ang relasyon sa Panginoon kapag sinunod natin ang utos ng Diyos? Na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Di ba kayo? Di ba tayo? Kaya pag sinunod natin ang Panginoon, ang utos ng Panginoon, ikaw at ako ang magbibenepisyo. Hindi naman si pastor eh. Ikaw mismo sa sarili mo. Kapag tayo ay dumadalo ng Sunday service, pinakakain mo ang kaluluwa mo. Ito yung benepisyo, pinalalakas mo, pinalalago mo ang iyong kaluluwa. Dahil kumakain ka ng salita ng Diyos na nagpapalakas ng kaluluwa mo. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka dumadalo, paano ka mabubusog? Sino ang gutom dito? Gutom spiritually.
gutom sa salita ng Diyos. Alam niyo po, masarap magpakain kapag ang haahinan mo, mga gutom. Kasi kakainin talaga nila to. Pero pagkabusog, naku, baliwala lang to sa kanila. Kahit anong naririnig, hindi nila kakainin. Pero kapag gutom ka, kahit anong ihain mo dyan, uubusin nila yan. Hallelujah! Bakit? Kasi gusto mong mabusog yung iyong kaluluwa. At ang magpapabusog dyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya inutos ng author ng Hebrew na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Dahil sa pagtitipon, may benepisyo. Ano pa? Lifeline. Tulad ng lifeline. Pag dumadalo ka ng lifeline, may discussion. Nagtatanungan kayo, anong benepisyo makukuha mo doon? Lumalawak ang iyong kaalaman. Lumalawak ang iyong knowledge sa Panginoon. Kasi nagkakaroon kayo ng tanungan. May discussion kayo sa topic na inyong pinag-uusapan. Kaya ang benepisyo nun, nasa iyo. Kasi lumalawak ang kaalaman mo tungkol sa Panginoon. Sige nga, huwag kang umattend. Huwag kang dumalo. Kaligtaan mo ang pagtitipon. Yung preaching ngayon, hindi nila narinig kasi wala sila. Hallelujah. So, ngayon, tingnan natin. Ano pa? Maging sa Donwats, sa amin po sa church, may Donwats po kami. Every Saturday. Anong oras? 5:30 po. Kaya ang mga Donwatser maagang nagsisigising. At maagang dumadating sa church. Ang aagang dumating. Hallelujah. 5:30 ang simula ng Donwats. Alam niyo po kung anong oras sila dadating? 6:00? 6:30. Hala. Ang ganda, diba? Ang Donwats, 5:30. Dadating 6:30. Isang oras kaming nakatunganga at naghihintay sa kanila. Hallelujah. Ba't kayo nakangiti sa akin, mga kapatid kong mahal? Diba? Kasi tama-tamaan, huwag magalit. Ganun po, may Donwats po sa amin. At habang kami po ay nagkakaroon ng panalanginan, alam niyo po kung ano nangyayari, nagiging close po yung relationship. Kasi nakikilala niyo ang isa't isa. Nakikilala natin ang isa't isa. Nagkakapalagayan kayo ngayon ng loob. Kaya kahit pinapagalitan ko po sila, palagay na yung loob nila sa akin. Kasi malalim na yung relasyon. Pag malalim ang relasyon, pwede mo na silang i-correct. Pero kung hindi malalim ang relasyon ko sa mga ito, paano ko sila i-correct? Kaya minsan kahit sabihin, "Oy, ikaw, hindi ka na dumadalo. Dumalo ka nga." Ang kulit ko na po. Kasi para po sa kanila yun eh. Gusto ko silang lumago. Gusto ko silang tumibay. Gusto ko silang tumatag. Gusto kong lumago sila spiritually. Para pagdating ng pagsubok, hindi sila basta mabubuwal. Dahil matibay yung ugat na kanilang kinatatayuan. Kaya kahit pinagsasabihan ko po sila, tanggap po nila. At nakangiti pa po sila sa akin. Mga nakangiti sila sa akin, purihin ng Diyos. Tingnan niyo po, ganun po ang nangyayari kapag hindi natin kinakaligtaan ng pagtitipon. Nagiging close ang relationship nyo at nagiging intimate ang relasyon mo sa Diyos. Hindi lang kayo nagiging close eh. Hindi mo alam yung relasyon mo, nagiging intimate ang relasyon mo sa Panginoon. Kapag dumadalo tayo sa mga pagtitipon. Kaya pala inutos ng author na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Kasi merong benepisyo sa mga hindi nakakalimot sa pagdalo sa mga pagtitipon. Hallelujah. Ito po, no? Yun yung mga benepisyo. Palalaguin tayo spiritually. Hallelujah. Now, ano ang gagawin natin? Lagi tayong dumalo sa mga pagtitipon. Lagi tayong dumalo. Huwag natin itong pabayaan. Lagi tayong dumalo. Then sa verse 25,
25b, sabi niya, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw o ang pagbabalik ng Panginoon. Sa verse pong ito, may pangalawang utos. Tingnan natin ano yung utos na pangalawa. Kanina, huwag kaligtaan. Pangalawa, sabi dito ay sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Palakasin. Sabi dito, ang ating pagdalo sa ating pagtitipon ay nagiging kalakasan po natin sa isa't isa. Tapos sabi pa rito, sa presensya nyo pa lang, pinalalakas nyo na si pastor at ang bawat isa. Alam nyo po, yung presensya nyo pa lang, yung pag-upo nyo pa lang, hindi nyo alam, pinalalakas nyo na ang pastor nyo. Pinalalakas mo na yung katabi mo. Kasi nakita mo siya, nandyan siya nakaupo. Kaya pala ang sabi dito, sa halip palakasin natin ang isa't isa. Kaya sa ating pong mga pagtitipon, sa ating pong ginagawang pagtitipon na ito, yung presensya nyo pa lang nakakapagpalakas na. Hallelujah. Sa pag-upo nyo pa lang dyan, pag si Pastor tumayo, alam nyo po eto Alam nyo po ba, kaming mga tumatayo sa harap ng pulpito, observant po kami sa mga tupa. Malungkot po sa puso namin kapag ang daming bakante. Nasaan sila? Nasaan yung mga tupa? Alam mo, malungkot po sa kalooban namin yun. Pero kapag nakita kayo na nakaupo at nandiyan, wow, pinalalakas nyo ang loob ni Pastor. Pinalalakas nyo ang loob ng tumatayo sa harap ng pulpitong ito. Hindi nyo ba yun alam? Ikaw lang. Ikaw pa lang. Pag nakita ka ni Pastor, hindi mo alam, pinasasaya mo, pinalalakas mo ang loob ni Pastor. Lalo siyang magiging excited magturo at magpakain sa inyo. Hallelujah. Bakit? Kasi hindi nasayang yung kanyang pagluluto. Magluluto ng masarap, walang kakain. Sayang naman. Kaya sa bawat pag-upo ninyo, bawat pagpasok nyo sa pintot na kita kayo ni Pastor, pinalalakas nyo po ang inyong mga pastor. Kalakasan po namin kayo. Kaya nga sabi dito, palakasin ninyo ang isa't isa. So sino inuutusan? Tayo. Napalakasin natin ang isa't isa. Hindi nyo po namamalayan, minsan sa church, pag pumasok tayo, dapat ang pinag-uusapan natin yung makapagpapalakas. Hindi yung marites na kung ano-anong usapan. Pag pumunta tayo ng church, sa ating pagtitipon, ang kwentuhan, ang usapan, dapat yung nakapagpapalakas. Hindi yung nakapanghihina. Dahil hindi mo alam, pinanghihinaan na pala yan ng loob yan. Tapos ang pinikwento mo pa, nakakahina. Wala, panghihinaan na yun talaga. Kaya sa church, dapat pag pumasok ka, wow, kamusta kapatid? Talaga, ibigay mo yung ngiti mo. Di mo alam, dahil palang sa ngiti mo, pinalakas mo na siya. Diba? Sa ngiti mo pa lang, kahit ako bungi, sa ngiti pa lang. Hindi mo alam, bawat ngiti mo, pinalalakas mo siya. Hindi mo alam, may pinagdadaanan pala yan. Dahil sa nginitian mo lang, wow, biglang lumakas. Lalo na kapag ngingiti, katulad ni Nikki, napakaganda. Ay, pag hindi ka pa naman talaga lumakas, ay ewan ko na. Di ba? Kaya napaka-importante po ng pagsasama-sama. We need to stay in the fellowship. Kailangan nating manatili sa presensya ng pagsasama-sama. Dahil nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Ano dapat nating gawin? Sabi niya, magpalakasan tayo sa isa't isa. Maging yung mga patotoo po natin. Kami po doon sa amin, pag nagdo-donuts kami, bago po kami magbasa ng Word of God, bago kami nalang, mayroon pong mga testimony. At dun sa mga testimony na yun, hindi mo alam, yung patotoo niya, pinalalakas ka na. Kasi yung patotoo niya, nangyayari pala sa'yo. Dahil sa kanyang patotoo na nangyayari sa'yo, pinalakas ka niya because of her
testimony dahil sa kanyang patotoo. Kaya alam niyo, importante po yun. Maging sa mga patotoo natin, pinalalakas po natin ang isa't isa. Patotoo kung gaano kabuti at katapat ang Diyos sa buhay natin. Amen. Yun yung mga nagpapalakas. Hoy, alam mo si ganito, ganyan, ganito. Hoy, alam mo si ganito, ganyan, ganito. Malalakasin ka ba nun? Di ba hindi? Pero pag ang usapan ganito, alam mo kapatid, napakabuti ng Diyos. Wala kaming isinaing kahapon. Pero nanalangin ako, may nagdala sa amin ng bigas, may sinaing kami. O hindi ka ba lalakas? Di ba? Pero pag ang usapan, ay wala, panghihinaan yung katabi, yung kausap mo. Di ba? Pero kapag ang usapan ay ang kabutihan ng Diyos, wow, kahit hinang-hina na yan, biglang lalakas yan. Hallelujah. Alam niyo po, mahilig po ako sa church. Sa likod po ako tumatayo. Alam niyo po kung bakit? Lahat ng papasok na tupa, nakikita ko. At pag meron po akong hindi nakita at hindi dumalo, hindi ko po palalampasin yung araw na yon na hindi ko siya i-chat-chat. Kapatid, kamusta ka? Hindi kita nakita sa church. Ano nangyari? Bakit? Ganun po ako kakulit. Ewan ko dito sa mga ito kung nararanasan nila to sa akin na kinukulit. Ganun po ako. Alam niyo po, yung simpleng, kamusta ka kapatid? Hindi niyo po ba alam? Ang lakas po ng impact nun. Yung isang salitang, kamusta ka kapatid? Yung isang tapik sa balikat, ang lakas po ng impact nun. Hindi mo alam sa isang tapik mong ganun, yung pala nang hihina na biglang lumakas. Bakit? Tinapik mo sa balikat eh. Kasabay ngiti, kasabay kamusta. Simpleng pangungumusta, nagpapalakas. Simpleng tapik sa balikat, nagpapalakas. Eto po eh. Gamitin po natin yung ating mga messenger na magpalakas sa mga kapatid. Napakasarap po na may nangangamusta. Sino po dito ang natutuwa pag may nangungumusta? Ako po tuwang-tuwa pag may nangungumusta po sa akin. Bakit? Dahil naaalaala niya ako. Kaya niya ako kinakamusta. Ibig sabihin lang, naaalaala niya ako, kaya niya ako kinakamusta. Sa isang salitang kumusta ka kapatid, pinalakas mo na siya. Kaya alam niyo po, ugaliin natin yung mangumusta. Lalo na ganito, pag wala sila, kapatid, mukhang hindi kita nakakita sa church kanina. Kumusta ka naman? Diba? Napakasimple, pero malakas ang impact. Kaya ang salitang kumusta at tapik sa balikat, pinalalakas mo ang isa't isa. Amen? Kaya alam niyo po, hindi niyo alam, baka meron tayong mga kapatiran dito na nanghihina na pala. Hindi natin alam. Isang tapik sa balikat, isang salitang kamusta ka kapatid, isang kausap sa kanya, di mo alam, pinalakas mo siya. Meron po akong experience nito. Inihingi ko po ito ng permiso dun sa isang kapatid kung pwede kong gawing example. Doon po sa aming church, meron po akong isang babae na lagi ko siya, siguro 1, 2, 3 na Sundays, nakikita ko siya palagi. Doon sa isang sulok, lagi siyang maaga. Kaya pagdating ko, nakikita ko na po siya doon. Lalapitan ko siya, kakamayan, mag-good morning na ako. Ganun lang. Hindi ko siya kinakausap. Basta good morning kapatid, kamay-kamay. Pero pong ika-4 na linggo na nakikita ko po siya doon, iba po yung prompting ng Holy Spirit sa akin. Sabi niya, anak, kausapin mo yun. Bakit po? Kausapin mo yun. Yung ginawa ko, nilapitan ko. Kinausap ko. Eh, siyempre, inutusan ako ng Panginoon, nakausapin ko, kinausap ko.
At doon po sa pag-uusap namin, lumabas po yung mga salitang tanong ko sa kanya, kamusta ka na? Sinong nagdala sa'yo dito? Paano ka nakakilala sa Panginoon? O diba, Marites? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Matagal ka na bang Kristiyano? Sinong nagdala sa'yo dito? Saan ka nakatira? Marites talaga. Marites. Saan ka nakatira? Sinong nagdala sa'yo dito sa church? Kamusta ka naman? Alam niyo po, dun sa salitang kamusta, dun niya lahat ibinulalas yung kanyang kalagayan. At alam niyo po, ang babaeng ito ay stage 3 ovarian cancer. At habang nagsasalita po siya ng kanyang kalagayan, naiinip na po ba kayo? Ang haba ko na po bang magsalita? Baka hindi niyo na uli ako pagsalitain. Sabi ko doon sa babaeng ito, habang siya po ay nagsasalita, sinasabi niya na ubos na yung pera niya, kung saan-saan na siya nagpapa-check up, nagpapagamot, pero ang tagal ng proseso. Hanggang sa dumating na siya ay pumunta na lang sa government hospital. Kasi wala na siyang panggastos. Ang tagal ng proseso, nasa ida na siya. At doon sa kanyang pagpaprocess ng kanyang mga papers, ang haba ng pila, inaabot maghapon, nagkakandagutom sa haba ng pila, naubusan na siya ng pera. Hindi maiproseso yung kanyang operasyon kasi kailangang operahan. Nung time na yon, sabi ko, habang kinakausap at binubulalas niya lahat sa akin yung kanyang nararamdaman, sabi ng Panginoon, ipanalangin mo siya. Panalangin mo. Kapatid, pwede ba kitang ipanalangin? Ay, opo. Hawak kami ng kamay. Pinag-pray ko. So, ang prayer ko ay maging mabilis ang proseso at siya ay maoperahan sa lalong madaling panahon. Alam niyo po, sasabihin niyo bang nagkataon lang ito? Kinapag-uwi niya po ng bahay, tumawag ang doktor, hallelujah. Doktor pa ang tumawag sa kanya. Sa palagay niyo po, nagkataon lang ba yon? Hindi, di po ba? Pabor ng Diyos yun. Gawa ng Diyos yun. Kasi inutusan ako ni Lord Kausapin mo, ipanalangin mo. Kaya sabi ko, Lord, ano to, nagkataon? Eto na. 2 linggo, wala na naman. Kung nasan kaya yung kapatid, ba't wala na naman? Ano kaya nangyari? Ang ginawa ko, sinat ko siya. Sabi niya, Ate Pe, sabi niya ganun, naoperahan na po ako. Tumawag po yung doktor sa akin. Pagkalabas ko po dyan sa church, pag uwi ko, tumatawag yung doktor. Sabi niya sa akin, schedule ka na sa Webes. Ooperahan ka na. Apakahaba ng kanyang ipinaghintay para siya maoperahan. Pero on that day, tumawag ang doktor, schedule kita sa Wednesday. Ooperahan ka na. Nagkataon lang ba ito? Hindi. Gawayan ng Diyos. Kaya habang nagkikwento po siya nung siya ay sumimba na, sabi ko, kapatid, bakit 2 linggo ka na namang wala? Ate Pe, sabi niya, naoperahan na po ako. Ha? Opo, sabi ganyan. Ito po, nagpapahinga na lang po ako. Talaga ba? Kailan nangyari? After po ng prayer natin nung linggo, pag uwi ko po, tinawagan ako ng doktor. Sabing ganyan, at in-schedule po agad ako na ooperahan ako ng Webes. Wow! Kaya habang nag-uusap po kami, lumalaki ang ulo ko. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng banal na Espiritu. Paano kaya kung hindi ako sumunod, di ba? Paano kaya kung hindi ako sumunod sa boses ng banal na Espiritu na kausapin mo siya, panalangin mo siya. Paano kaya kung hindi ako sumunod? Napaka-importante na sumusunod tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. At marunong tayong makinig sa tinig ng Espiritu ng Diyos. At alam niyo po ngayon, ang babaeng ito,
Kinausap ko siya, sabi ko, may prayer meeting tayo, attend ka. May Don't Watch tayo, attend ka. May Lifeline tayo, attend ka. Alam niyo po, Don't Watcher na rin siya ngayon. At nag-a-attend na rin ang Lifeline namin. O, di ba? Ganon kabuti ang Diyos. Kaya pag tayo ay sumunod sa Panginoon, may mga benepisyo kang tatanggapin. O anong benepisyo? Naoperahan na siya. Nagpapagaling na siya. O, di ba? Ganon ang kabutihan ng Diyos. Kaya ngayong hapon, tanong ko uli, paano tayo makapananatiling nagtatapat at dedikasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos? Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pag-asa sa Diyos. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Diyos. If we obey God, there is benefits. May benepisyo po tayong tatanggapin. Kaya sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, hindi pwedeng walang reward. Ngayon, tatamarin ka pa ba? Kaya ang aking panalangin, ngayong hapon, matuto tayong sumunod sa Panginoon at patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos at patuloy tayong umasa sa Panginoon. Amen. Ilagak natin yung ating tiwala, yung ating pag-asa, kanino? Sa Diyos lamang. Na siyang nangako, na kung tayo ay aasa sa Kanya, tutuparin niya anuman ang Kanyang ipinangako. Tayong lahat tumayo, tayong manadangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Praise your name. Glorify your name, O God. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, ngayong hapon, papasalamat po kami sa iyong salita na amin pong napagbulay-bulayan, amin napag-aralan, na ako mismo, Panginoon, ay iyong pinalakas, dakilang Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat. Tunay ang napakabuti mo, O Diyos. Hindi mo hayaan na kami na yung mga anak ay tuluyang manghina, kundi palakasin kami, Panginoon, ang iyong mga salita at magpalakasan po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa panahon na meron kaming mga pinagdaraanan, Lord God, hayaan pong madama ng bawat isa yung pagpapalakas, Panginoon, yung pag-aaliwan sa isa't isa, pagpapalakasan sa isa't isa, O Lord God. Lord, na wag po naming pabayaan ang pagdalo sa mga ganitong gawain, sa mga pagtitipon, Panginoon. Lord, salamat. Dahil muli kami yung pinalalahanan. Minsan, meron pong tinatamad, Panginoon. Subalit, salamat sa paalala mo ngayong hapon na wag naming kaligtaan, wag naming pabayaan ang aming mga pagdalo sa aming mga pagtitipon na kagaya nito, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iglesyang ito na narito, tinatag mo sa lugar na ito. Salamat sa mga kapatid na ngayon ay narito, Panginoon. Sino man sa kanila may mga pinagdaraanan, sino man ang may mga pinanghihinaan ng loob, sino man ang may mga pagsubok sa kanila ngayon, Panginoon, dalangin ko, Ama, ang iyong sinabi, Panginoon, sa inyo kami umasa. Sa inyo kami magtiwala, Panginoon, dahil ikaw ang nangako na ang Diyos na aming sinasampalatayanan ay aming maaasahan, Panginoon. Kaya Lord, ngayong hapon, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat isa ngayong hapong ito, Panginoon. Abutin mo anuman ang kanilang pinagdaraanan, tulungan po ninyo sila, Panginoon. Sino man ang nanghihina, palakasin po ninyo sila, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. At sino man ang may mga problema, sino man ang may mga pangangailangan, tanging ikaw lamang, O Diyos, ang katugunan sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang solusyon sa lahat ng problemang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, dahil meron kaming isang Diyos na maaasahan, mapagtitiwalaan, at
tunay na nagmamahal sa amin, Panginoon. Aming Diyos, maraming pong salamat. Minsan pa, pinagkakatiwala ko po silang lahat sa inyo. Ang dakong ito, maging ang mga anak na mga kapatid na wala po rito ngayon, dalangin ko, maingatan po ninyo sila saan man sila naroon at patuloy nyo silang proteksyonan, Panginoon, at patuloy mo silang kalingain, O Lord God. Lord, salamat po sa iyo, Ama. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Pasensya na po kung tayo ay napahaba. Amen. Okay. Si Sister Fe. Okay. Upo po muna tayo. Bago po tayo dumako sa ating word, sa ating tithes and offering, mag-short testimony lang po kasi na-bless po ako kay Sister Fe. Talaga pong nung sinabi po niya na anong pinanghahawakan mo na promise ni Lord. So, yung mga short testimony lang po, isa po, yung katulad po ng pinanghahawakan ni Sister Faye, yung Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sino po dito yung may gustong-gustong makamit? Desire of your heart na hanggang ngayon hindi nyo pa nakakamit. I'm sure meron po tayong ganun. Kasi ako po for the longest time, yung mga hindi pa po masyadong nakakaalam, medyo late na po ako nag-asawa. So, isa po sa desire ng heart ko, specific, sabi ko, Lord, kung mag-aasawa po ako, at kung makapag-aasawa pa ako, he must be a true man of God. Sabi ko, nagkaroon na po ako ng partner na hindi man of God or hindi po mananampalataya, ang dami pong problema. Pero ang desire ko po yung true man of God, specific pa po ako, someone who will bring me closer to you. Hindi po yung Christian, pero ako yung mangungulit magsimba. Sabi ko, hindi, kasi busy ako kailangan must be someone na siya po yung maghihikayat sa akin para mapalapit sa'yo. And tunay, napakabuti po ng Panginoon. Talagang He will give you your heart's desire. Kaya wag po tayong mapanghinaan kung hindi pa natutupad yung wish natin or hinihingi kay Lord. Kasi ang Panginoon may right timing po. Maaring He just wants you to wait now, pero yung best timing alam po ng Panginoon. Kahit anong edad po tayo, kung meron po tayong desire sa puso natin, anong sabi dun sa verse? Delight yourself sa Panginoon po and He will give you the desire. Paano tayo magdi-delight? Dapat po yung pag-serve natin sa Panginoon. Even po yung pag-attend, simple attend lang po ng ganito pong pagtitipon. Sabi nga po, in-encourage tayo. Ay dapat yung pag-attend natin ay delightful sa puso natin. Hindi po yung parang sa pilitan na sige na nga lang. Hindi. Dapat dumating po tayo sa point na masaya tayong maglingkod at makipaghalubilo at umattend sa pagtitipon every Sunday. At kung merong Bible study, ganun din po. So, unahin po natin talaga. Kailangan mag-delight po tayo sa pagsaserve sa Panginoon. So, dadayo na po tayo sa ating tithes and offering. Tawagin ko po si Sister Josie Claudio para sa ating word. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ako naman po ay magte-testimony din. Yun po yung hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan po sa Hebrews. Yes, hindi po kami iniwan at hindi kami pinabayaan ni Lord sa kabila ng nawalan ako ng asawa, nawalan ng ama ng aking mga anak. Pero still, nandito kami upang maglingkod sa Panginoon. Kahit na sobrang pagsubok yung nangyari sa amin 2 years ago po, nawalan ako ng asawa. Pero eto, nandito pa rin kami, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay tayo dadako sa ating pagbibigay kaloob sa ating Panginoong Diyos. May babasahin lamang po ako sa Kawikaan 3,
chapter 3 verses 9 to 10. Ito po sinasabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Sabi po dito, kamalig natin ay aapaw kung tayo ay tapat na magbibigay sa Panginoong Diyos. Hindi lang po kamalig, pati pitaka po natin ay mapupuno ng pagpapala. Pati rin ang ating sisidlan ng inumin ay hindi na din po ito matutuyuan. Maging tapat lamang po tayo sa Panginoong Diyos sa pagbibigay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri, sinasamba ka namin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay, Lord. At narapat lamang na itaas ka namin ngayong hapon na ito, Panginoon. At tinataas ko, Lord, ang pagbibigay ka loob. Basbasan mo, Lord, lahat ng iyong mga anak, lahat ng mga kamay na magbibigay ng tapat sa iyo, Panginoon. Hindi po ito masasayang, Lord. Magagamit po ito ng aming bahay panambahan na ikapupuri na iyong ikapupuri ng bahay panambahan na ito, Panginoon, at lahat po ng mga anak mo, Lord, saan man nanggagaling ang source of income nila, Lord, ito ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, upang patuloy na makakapagbigay sila, makakapagbigay kami, Panginoon, ng rarangal ng bahay na ito, panambahan mo, Panginoon God. Salamat, O Diyos. Sa inahin binabalik ang papuri, pagsamba at pagdakila. Inihiling ko po ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po natin ilagay dito yung ating para sa Diyos. Salamat po. Okay po, bago po tayo magtapos, may announcement lang po. Ito pong July 26, which is a Saturday, meron po tayong medical mission. Dito po gagawin sa lugar na to. So, we need volunteers kasi hindi lang po siya medical mission, magpapakain din po tayo dun sa mga pasyente, yung mga imbitahan nating mga pasyente. There will be free medical check-up, free medication, hopefully maging enough. So, ang kailangan po natin ay mga volunteers kasi may mga, syempre yung registration, may vital signs, may magko-control ng crowd, may mag-share ng word, may magpa-pray dun sa mga tumanggap. So, we need volunteers po. Kung gusto rin yung pong mag-volunteer or mag-sponsor kasi tayo po yung bibili ng gamot. Unlike yung dati po natin ginagawang medical mission, meron pong foundation na tumutulong na magbigay ng gamot, nagdo-donate po ng big amount na free medicine na we can share sa mga pasyente. Pero this time po, very limited lang po yung na-provide nila. So, tayo po yung, bibili po tayo ng mga common na gamot na nagagamit sa medical mission. So, kung tinouch po kayo ni Lord, we welcome any amount po for that day, which is July 26 po. Half day lang po to, by the way. Mga siguro 7:30 po yung registration hanggang 12. Pero ang target po natin is 100 patients. So, ang target din po natin ay mga pasyenteng along sa Sukat Road. Specific, ang isang target po namin yung Matatdo, Silverio, yung mga malalapit po. So, lahat po yung mga taga-Parañaque, kung may kamag-anakan po kayo na gusto nyo pong mag-benefit dito sa medical mission dahil nga free check-up po siya tsaka gamot. Kay Sister Megan po, kung meron na po kayong gustong matulungan na family or gusto nyo mag-participate sa medical mission, sabihin nyo po kay Sister Megan, iparegister. At we encourage everyone po na mag-invite din po na mga pasyente na sabihin na natin yung mga nangangailangan kasi free check-up po siya tsaka medicine. Pero ang target po natin is 100 na pasyente lang po.
Okay po. So, lahat po ng yung mga nabanggit ko po, kung gusto nyo po in your own way makapag-participate, give your name kay Sister Megan po. Okay po? So, ito po last Saturday of, of July. Kailangan din po namin ng tutulong magluto kasi magpapakain po tayo dun sa araw na yun. Okay po? So, for our closing prayer po, may I ask Sister Fe Cesar again para po pangunahan tayo. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay magtatapos sa panalangin. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumuha at pumikit at tayo po ay magtatapos sa panalangin. Panginoon, maraming pong salamat na muli sa inyo sa hapong ito. Lord, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ngayong hapon, Panginoon, salamat dahil ang mga anak mo ay narito, Panginoon, at ikaw ang Diyos na umaabot sa kanila, Panginoon. Lord, ngayong hapon, salamat po Panginoon at hayaan po sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, yung pag-iingat, ang iyong proteksyon ay patuloy na maranasan ng bawat isa, O Lord, at sa aming mga pag-uwi, Panginoon. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Amin po Panginoon, pinagkakatiwala sa inyo ang bawat isa na ngayon na narito, Lord God, ay yung pag-iingat, gabay at proteksyon ay sumaaming lahat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na pong dalangin namin. Amen and amen. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. God bless us all.